Yo! Day 1! Day 1 ng rehab natin. So, tara. Actually, pwede naman akong maglakad talaga. Pero kasi, may lakad ako mamayang hapon. Which is may pupunta na akong bahay ng isang mafia. Mafia. Parang mafia lang pala. Parang mafia lang siya. Na lover boy. Ano ba yan? Kulang sa hawak tong ano ah. Hindi, problema agad ang aga-aga. Hindi, okay lang yan. Okay lang yan, malug. Papakinggan nyo lang naman yan. Anyway, today, unang araw ng rehab. So, tayo ay tatakbo. Maglalakad pala muna. No, maglalakad. Bakit maglalakad lang? Lakad lang muna. Lakad lang muna. Ako kasi parang bading. Takbo agad, pagod agad. Hindi siya nag-work sa akin ng ganun. And do what works for you, mga bossing, no? Kasi kung ano yung pinaka nag-work sa'yo, yun naman yung importante. Hindi importante kung ano sasabihin nila. Kasi like, tulad ko, I'm averaging from 800 to 1,000 steps a day for the last month or 2 months. 2 months nga yata parang swerte pa ako na hindi ako tumaba ng sobra Yeah, 800 to 1,200 siguro at max, no? 800 to 1,200 sa loob ng 2 months. Imagine na lang, sobrang baba nun kung ang average is 10,000 steps. Pero pagpalagay mo na lang kahit 5,000 nakaka-burn ka na nun Pero sa akin wala talaga, sobrang baba nun. Kaya tayo ay magbabalik lakad. Pero hindi ata kaya na itong camera. So nagdala ako ng ibang camera para yun yung gagamitin natin habang tumatakbo. So pwede nyo itong pakinggan yung mga susunod na videos ko dito sa ating documentation. It's all about building good habits, no? So tara, lakad na tayo. Hindi, magsapatos pala muna ako. Alright, kita-kits. Okay, so nandito na tayo sa parang oval. Yan, dito sa subdivision. Yan, dito madaming nagwo-walking, diba? Ayan, dito tayo sa taas. Si Julian, pag lumaki-laki, pwede na rin siya dito sa sa park na to Hanap lang tayo ng magandang patungan na itong natin, tripod. Alam niyo yung mga pinagagawa kong video, yung degree of difficulty, sobrang hirap para sa akin na hindi naman talaga ako mahilig ako sa video, mahilig ako sa bibili ba ako ng mga gantong quality gamit, diba? Kung hindi ko hilig, pero hindi ko siya ginagawa for content. Kaya isipin nyo, kung iisipin nyo, parang ba't ganun yung mga gamit niya? Hindi naman talaga siya, kasi hindi to yung primary ko hindi to yung primary source of income ko. So parang hobby ko lang talaga siya. Kaya may option ako pag gusto ko nang gawin. Yung gusto kong gawin, may option ako, di ba? Like ito, nandiyan na yan. So pwede ko na siyang simulan. Ang tagal na sa akin na itong mga gamit na to, no? Yung mga camera ko, sobrang tagal na yung mga yan. So unang gagawin natin, stretching muna tayo, no? Diyan muna tayo. So simulan natin sa ulo. Yan. Alam mo, masarap itong panoorin yung series na to kung under ka din ng parang ang dami mong mga bad habits na gusto mong tanggalin. Ang ganda na ito, may kasabay ka sa mga gusto mong gawin. Okay din, no? So ito pala yung mga ginagawa ko. Hindi ko pala to hula, ha? Yung mga ipapakita ko sa inyo, base siya sa mga effective na turo sa akin ng mga coaches. Ano pa ba? Basta effective yung mga hindi to hula, hindi to trip lang yung mga gagawin ko na mga ipapakita sa inyo. Hindi ako magtuturo ng ako lang. I mean, pwede naman ako magturo ng ako lang sa mga bagay na grabe, tunugan. Ayan. Pero ito, yung mga gagawin kong sistema is turo din sa akin ng coach ko pagdating sa mga ginagawa pagdating sa
parang paano bababa yung timbang mo, bababa yung timbang ko sa pinagagawa ko. Bababa siya, definitely. It works. Yung system, gumagana siya. Okay? So, tapos na tayo sa ulo. Shoulders. Arms. Yan. Ano pa? Yeah, sobrang solid tong series na to. Ginawa ko din to na ganyan yung oras para yung upload ko. Ganado ka din sa umaga. Motivated ka umaga pa lang. Alam nyo, kapag hindi ka napapawisan, mas mapoprone ka sa sa addiction sa kung ano-ano eh. Pansin ko lang, kunwari di ka napapawisan, di ka naglalakad din. Mas grabe yung addiction mo sa nicotine. Kumbaga ganun. 'Di ba? Sa scrolling. Kasi umaga pa lang scroll ka, pang. Parang wala kang activity na napapump yung katawan mo. Wala. Buong araw yun, dala mo yun hanggang kaduluduluan. So kung ikaw gusto mong umayos ka din, sarili mo katawan mo, nood ka lang. Subaybayan mo to. Subaybayan mo to, ang series na to. Sa mga hindi pa nakakaalam, nalalaro ko talaga yung timbang ko. Nalalaro ko talaga. Kaya kong bumaba, tapos kaya ko ring sumobrang taas kapag napapabaya ako. Ngayon, dito yung part na sobrang malaki sa akin. Hindi naman lumobo ng sobra yung pisngi ko, pero yung ditong part, yung lumaki kasi nga hindi ako naglalakad. Tapos, yung grocery pa namin ay grabe. SNR, Pure Gold, lahat na ng mga masasamang ito pala muna. Lahat na ng masasamang grabe, matatamis. So dito sa rehab na to, papakita ko lahat ng ingay. Naririnig nyo ba yan? Sorry, ang ingay. Wala talaga, ayaw mawala yung ingay, pero okay na yan. Larga na yan. Saan na ako? Ayun, nalalaro ko talaga yung timbang ko, no? Kaya ko siyang laruin. Sa part na, kapag nagpapabaya ako, kasi nga, hindi na ako nagko-commute eh. Hindi ako lumalabas talaga. Yung trabaho ko Monday to Friday, nasa bahay talaga. Sabado linggo, kung gusto ko mag-work pa din. Pero binabalance ko na talaga kasi parang masyado na akong masipag eh. Yun naman yung problema sa akin. Masyado akong workaholic. Kaya ngayon may pamilya na. Pag linggo, gusto ko talaga ganyan. Family day. No? Walang reply sa page. Walang kasi Sunday na yun eh. Diba bigay mo naman sa sarili mo yun. Diba na yun pwedeng puro sila. Diba? 5 araw muna silang kasama eh. O Sabado pa, di ba? Reply pa, ganyan. So, yun. So, paano ko nalalaro yung timbang ko? Nalalaro ko yung timbang ko kasi nga, kaya ko siyang angatin dahil nga, pag nawala ako sa sistema ko, na ganito, nagwo-walking, tumatakbo, walang mangyayari. Aangat na aangat, tapos unhealthy pa ako kumain. Wala, sira talaga. So paano ko siya napapababa? Kasi nga meron akong binayaran na sistema, parang anong pagkain, paano mag-workout, anong kailangan mong gawin. Lahat ng binayaran ko ngayon, gumagana talaga siya. So kung anong mga gagawin ko dito, definitely gagana sa inyo. Kung gagawin niyo siya. Gawin lang ng mga simple. So parang kahit na sa'yo na yung gem, 'di ba? Kumbaga kahit na sa'yo na yung pinakamamahaling mga damit. Kung udong ka pumorma, 'di ba? So ganun lang 'yun. Pwedeng na sa'yo na yung pinakamamahaling damit. Kaya kahit mag-ukay mga tao, yung kung mataas yung fashion sense nila, malupit eh, 'di ba? Pero sinasabi ko din, syempre, iba pa rin, no? Hindi mo pwedeng sabihin na yung mga brands wala lang. Hindi rin. 'Di ba? Nandun kasi identity eh. Yun yung binabayaran mo doon. Well, nandun na rin yung quality. Pero ang papili mo quality para kunyari, 50,000 pesos na pants, hindi quality binabayaran mo doon. Oo, quality, pero hindi siya 50k. Gets mo? Kahit pinakamamahal din pang materyales, hindi siya 50k. Gets mo? Para sa isang pantalon. Yeah. So, identity, saka, yun, fashion statement. 'Di ba? Na, kung alam mo lang kung paano mo siya gagamitin, mapapainabangan mo siya. So, okay na tayo dito sa pag stretching natin, I think. Okay na tayo dito.
At hindi ko ito nagawa. Yan. So, ito ang ating day 1 or 1 day. Diba? Sa 1 day, magsisimula ako. Sa bukas, magsisimula ako. 1 day, puro na lang 1 day. So, dito pa oval pala to. Wait lang. Pa oval to. Pero sisimulan natin dito kasi daming tao. So, yun naman yung maganda dito sa subdivision na to. Yung subdivision kasi namin, pre. Na, paano ba? Ganito ko siya tinitignan. Yung iba kasing mga hindi na nakasunod sa akin, or masabi kong parang di na nila naiintindihan yung mga bagay-bagay. Nahirap na intindihan eh. Kaya nandito ako para ipaintindi din sa mga tao na yung mga kakilala nyo, kung di nyo siya naiintindihan. Kung okay naman yung posisyon niya, pero parang, alam mo yung kunyari, ay, siya, ganito siya. Yung ano niya, kuryente niya, ganito. Tapos iisipin mo, uy, grabe kung sa akin yan, ganito. Kasi hindi mo naiintindihan, kasi wala ka dun sa level niya. Gets mo? Kaya nandito ako para ipaunawa. Ibigyan kita ng isang example. So for isang example, meron ako napanood sa isang podcast. Malulupit din yun, pero mahirap din silang unawain. Kailangan medyo magkaparehas kayo para maintindihan mo sila o maunawaan mo sila. Pero parang meron silang sinabing ganito, na for example, isang Hollywood celebrity, na it really makes sense, no? Kunyari lang, isang Hollywood celebrity. Etong Hollywood celebrity na to is, for example, rockstar talaga siya, no? For example lang, si Leonardo. Kunwari lang, diba? Leonardo DiCaprio, for example. Kunwari meron siyang bahay somewhere sa Amerika na meron siyang sex dungeon. Gets mo? Na parang kumbaga, meron siyang ganun specifically para lang gawin yun at trip lang niya. Puta, milyonaryo sa dollars yun eh. Hindi ko alam anong net worth niya, pero hindi mo maintindihan. Bakit may bahay ka na ganito? Hindi mo siya naintindihan kasi wala ka sa level na yun. So, ganun lang siya. Hindi siya discouragement. It's just hindi siya parang, uy, minamaliit mo naman. Hindi. Kailangan lawakan mo yung isip mo na hindi lahat talaga maiintindihan mo. Pwede ka magkaroon ng opinion, pero hindi lahat. Naiintindihan mo talaga sa level na paano sila mag-isip. Kasi wala ka pa dun. 'Di ba? And I think we can all agree na meron tayong mga punto sa buhay natin na dati hindi ko ito nauunawaan eh. Pero nung ako na pala, ganun na pala siya. Ganun. So yun lang naman yung pinupunto ko dito. Tangina, sarap naman ito. 5 minutes 41. Feeling ko hindi ako parang may kasama ako lagi. Alam mo yun? Yung pakiramdam ko parang hindi ako nag-walking mag-isa. Ang ganda dito. 'Di ba? Lakad lang. Puro puno. Dito hindi mo ramdam kasi ayun kung makikita mo. Yan yung araw, ito yung ano. So ibig sabihin kahit uminit yan ng todo sagad, nandyan lang kasi natatakpan siya ng mga puno-puno ba. Hindi talaga siya mainit. Malilim siya. So ADHD, no? Okay, going back. Kaya hindi mo siya na naiintindihan. Kailangan dito talaga pag nagaganto ka, makapal yung mukha mo eh. Kasi, yan, madaan tayo dyan, may mga tumitingin na taas. Sino kaya itong vlogger nito? Di nila alam, meron tayong 844. 844 lang yung, tapos averaging natin 50 views. Eh ano naman, nandito lang naman ako para i-share din. Kasi feeling ko ako yung tipo ng tao din na masabi ko, no, na wala talaga akong clout. Wala akong influence. Wala akong personal branding. Meron siguro dun sa mga talagang kilala ako ng lubos na parang tangina, ito yung gem na tao eh. Sa Facebook simple lang to na nagnenegosyo pero tangina, may tira to eh. Parang si Boss Joel. Siguro siya yung unang pumasok sa isip ko na ganun sa akin. Na parang ino-observe niya talaga yung galaw ko. Matalino siya eh. Customer ko, no. Matalino siya. Sobrang underground na ako gumalaw eh, na parang hindi ako ganito, flex ganyan. Siguro dito magpe-flex ako kasi gusto ko makilala niyo ako ng lubos, no? Pero with a purpose. Like, yun, gaya ng sinasabi ko, kung babalikan niyo yung sinabi ko na kaya si Leonardo, meron siyang sex dungeon, hindi mo siya naintindihan kasi nga iba na siya mag-trip ba. Ang dami niyang pera eh. Hindi mo maintindihan yun kasi wala ka nang, ba't magpapagawa ka ng, hindi mo na nga gets eh. Meron na siyang mga ganun na mahirap nang unawain. Hindi ko sinasabing tama, pero ang punto ko, hindi talaga natin lahat maintindihan.
'Di ba? So for example dito, mahal naman inuupahan mo, 45k. Ganto, ganyan, ganto, ganyan. Eh ko yung iba nga 150k pa eh. Iba nga 200. Ibig sabihin lang, wala ka pa sa level na yon. Kaya hindi mo siya maunawaan. Ako naman tinitingnan ko siya. Kung nag-store ako, commercial space, no, sa ginagawa ko. May store ako na nangungupahan ako ng commercial space. Alam niyo yung commercial space, 'di ba? May mga kunyari, saan kayo pupunta pag may barbershop, merong salon, merong laundry, 'di ba? Yung may parking sa labas, pwede makapunta yung mga customer, 'di ba? Kumbaga plaza. So, sa akin, yung inuupahan kong ganun, kung isipin mo, to game na to, diskarte na to. Isipin mo, kung nangungupahan ako doon, magbabayad ako ng kuryente na wala naman ako doon, kung bantay lang o magdamag, 'di ba? Kung nandun naman ako, gagasolina ako everyday papunta doon. Gets nyo? 'Di ba? Na nasi-save ko na yung lahat kasi nasa bahay na ako. At since nasa bahay na din ako, yung kuryente ko, isipin mo nagko-commercial space din ako. Magkano din ang commercial space? 'Di ba? Magkano rin siya? Magkano rin ang kuryente doon pag palagay mo 10,000? Kasi 8, so imong bukas ng 10, 'di ba? Mga mall 10, 'di ba? So usually bakit 10? Yan ang gising ng tao, nakaligo, nakakain yan. So mga 10. Then magbubukas ang clothing store mo 10 AM hanggang alas 8 ng gabi. So, yung aircon mo, meron doon, tapos meron ka pa sa bahay. Doble, 'di ba? So, yun yung mga diskarte na kailangan lang talagang mahirap mag-judge sa surface level kung di mo pa alam yung diskarte ng isang tao, no? So ayun, yun siguro yung say ko about dun sa mahirap mag-judge kung di mo talaga alam agad, 'di ba? Mahirap, kailangan talaga may research ka. Ilang beses ka masasave niyan, ilang beses ka masasave niyan. For example, ito, meron ako naalalang kliyente, nag-PM sa akin, nakadami account, no? Nakadami account. Tapos parang akala ko trippings lang. Kasi syempre dami, walang friends eh. 'Di ba? Walang friends, tapos yung profile picture, yung parang wala siyang kate. Sabi niya lang, meron ka bang bundle? Meron ka bang, i-simplify ko na lang, no? Meron ka bang bundle? And kung meron, magkano yung packages mo? Sabi ko wala akong packages at the moment. 100k yung starting ko ng minimum. Tapos parang anong mode of payment? Ganun lang. Anong mode of payment? Dami to, trippings to. Sinend ko lang yung ano ko, yung mode of payment, GCash, bank transfer, ganyan. Send ko sa kanya, no? Puta, wala pang 2 minutes. Pang! Sent sa bangko. So, feeling ko, eto siya is, kilala niya na talaga ako, nanonood siya. Tapos parang ayaw niya siguro magpakilala. Or di ko alam. May mga ganun, hindi ko siya naiintindihan. Kasi, ba't niya ginagawa yun? Diba? Ba't niya ginawa yun? Bakit? Kilala ako nito. Diba? Or, pwedeng nakabili siya sa akin dati o hindi ko alam eh. Hindi ko rin pa siya maipaliwanag hanggang ngayon. Pero yung address niya, yung chinek ko, wala naman kami ng address na gantong napadalang reseller sa Metro Manila. But anyways, ayun, yun yung suma total. Hindi ko namamalayan na. Ilang minutes na tayo naglalakad. Nakadalawang ikot na ba ako? Isa pa lang. Parang dalawa na. 'Di ba? Okay itong ginagawa ko. Masaya to. Nakadalawang ikot na tayo. Ayun, ang ganda dito, 'di ba? Ayan. Diba? So, ayan. Malilim talaga kahit mag alas 12, alauna ka pa dito. Yun nga lang, maglalakad ka pabalik. Aray talaga. Nagsasakyan pala ako ngayon. Hindi ko alam kung nasabi ko sa inyo. Nagsasakyan pala ako ngayon kasi after nga nito magpapagas ako. Para wala na akong gagawin na. May diretso na ako sa lakad ko. Ayoko nang parang meron akong libreng oras para mag-relax. Tapos kung tatanungin niya naman ako, ba't di ka tumatakbo? Kasi yun nga, gaya na sabi ko sa sakyan kanina, hindi ko alam kung natapos ko. Iba't iba tayo ng ano eh, ng lakas, no?
ako yung, siguro kung araw-araw ka nagko-commute, meron ka talagang lakad, sige takba na, takbo ka agad, kahit onti-onti lang. Ako kasi, alam mo yung parang pag nag-gym ka first day, tas yung coach, sobrang motivational, di, kaya mo yan, hindi. First day mo. Tas yung, you're coming from a, wala ka talagang ginagawa. Kumbaga, hindi ko man lampa, pero, tigasin ka lang sa utak mo, pero hindi ka talaga tigasin. Alam mo yan? Di, kaya mo yan. Kaya na. Kinabukasan, sobrang sakit ng katawan. Burned out. Yung sakit ng katawan na yun, yung, alam ko makaka-relate kayo dito. Yung sakit ng katawan sa gym, yung first time nyo, ulit from a very long time, tumatagal ng kunwari 2 to 3 days. Maximum 4 days. Yung talagang sobrang napunit. 4 na araw kang walang ginawa. Oo, nag-grow ka. Pero 4 na araw kang walang ginawa. And naniniwala ako, kung merong curve yung consistency, hindi siya pag anong 100, hindi. Ang consistency kahit bumababa yan, onti lang yung productivity mo, basta gumagalaw ka. Basta non-stop. Kunyari, 360 days, puro walking ka lang. Ay lang yun. Ano ba? Ilang days ba? Basta yun. Ilang naman, you get the point, di ba? Kailangan lang talaga dire-diretso. So, for my case, madami din akong ginagawa. Hindi ako pwedeng, sakit ng ganito ko, sakit ng ganito ko. Hindi ako pwedeng ganun eh. Dahil madami akong responsibilidad. Madami talaga akong ginagawa. Or madami akong iniisip pala. Yeah. Feeling ko mas madami akong iniisip kaysa sa ginagawa. Medyo mas relax ako ngayon sa physical. Yeah. So, ayun. Nagigets mo yung point eh, no? So, sa akin, ang ginagawa ko ngayon is talagang lakad lang. Ang goal ko is 20 minutes a day. Sobrang ikli nun. Pero feeling ko napapasobra na ako eh. Feeling ko sobra na ako. Bakit? Kasi parang yun lang eh. Yun lang gusto ko. Gusto ko start slow. Gusto ko nakikita ko yung progress ko. Ayoko yung banat ka agad. Okay, for example, 1 hour. Di ba sabi 1 hour walking. O 1 hour walking, pang. Kinabukasan medyo may iniinda ka. Diba? Tapos sobrang pagod ka. So ngayon, ang game plan, kung gusto mo ako sabayan, kung ikaw ay pares ko, no? I-adjust mo na lang kung di tayo parehas kasi syempre magkaiba tayo eh. Hindi man ako doktor na, ito gawin mo, ganyan. Hindi naman ako coach talaga eh. So, papakita ko sa inyo kung anong gumagana sa akin kung parehas tayo. So, for my case, ako ay averaging 800 to 1,200 steps a day. So, ibig sabihin nun, nasa bahay lang talaga ako. No? Lalakad-lakad lang ako papuntang CR, papuntang office ko, papuntang store. Lahat yun nasa bahay. So, ganun lang talaga tumatakbo yung araw ko. So, minsan pag bago ako matulog, tapos sumasobra ako sa kain. Tapos, ganun yung lifestyle ko. Minsan parang, alam mo yung nakahiga ka, tapos parang gusto mo tumakbo. May ganun na ako eh. Parang gusto kong tumakbo, parang hinihingal ako. Minsan may time pa na hirap ako matulog. So, pag nararamdaman ko siya, ibig sabihin, alam ko na. Bumibigat ako. Yun yung kasi yun yung nararamdaman ko pag, kaya minsan iniisip ko, yung mga hindi sobrang tabay, obese na lang. Diba? Kasi obese, yun na rin yun eh. Yung mga obese na tao, nung lumaki sila ng ganun, hindi kaya nila naramdaman to. Kasi ako isipin nyo, skinny fat nga ako eh. Labeled ako skinny fat. Ano ibig sabihin nun? Sakto lang, pero dito lahat. Gets nyo? Yung parang skinny fat, payat ka na malaki tiyan mo. Ganun. Ibig sabihin, lahat ng ko, naiipon dito kasi nga upo lang ako ng upo. Nararamdaman ko na siya, na parang, hindi ko siya nararamdaman na parang sakit or parang papunta sa ganun. Pero nararamdaman ko na, parang hirap huminga. Hindi mo yung literal pero parang, ang bigat ko parang di ako naglalakad parang wala akong di ako napapawisan So, lumalaki ako. So, yun yung tanong ko, yung mga galing bang payat na sobrang unti-unti silang tumaba or tumata, hindi nyo nararamdaman yun? Iniinda lang nila yun? Kasi ako, yun talaga, ito nga, sabihin ko sa inyo hindi ako perfecto. Kumbaga, hindi sa tanong boy ko, hindi ko pa na-maintain yung, na-maintain ko siya siguro maximum
less than a year, siguro mga 6 to, hindi naman 6 po siya. Siguro mga 10 to 12 months. Kaya ko i-maintain na, wala na naman akong tiyan. Okay na naman ako. Tapos after na naman nun, aangat na naman ako. So yung consistency, yun yung sinasabi ko na mahirap talaga. Don't be too hard on yourself. No? Kahit nga yung sa mga, kung meron mang nagba-bodybuilding dyan or ano man, yung body fat percentage ng may mga abs na nasa 10 to 15% body fat, mahirap din i-maintain yun. Mahirap i-maintain yun kasi kailangan clean eating ka. Mahirap year round ganun yung katawan mo. Mahirap yun. So, hindi naman siya mahirap. Pero parang depriving unless you are a bodybuilder. 'Di ba? Okay yun i-maintain. Like ginagamit mo talaga for competition, ganyan. Pero hindi naman. Ginagamit mo lang talaga siya for sarili, pogi, aesthetics mo, 'di ba? Kailangan mo pa rin kumain ng masarap kahit papaano eh. 'Di ba? Mahirap yung 1 year kang sinasabi mong parang chicken breast ka lang, boiled egg, broccoli, yung simpleng puro ganun. 'Di ba? Kailangan mo rin magkaroon ng onting taba kahit papaano. 'Di ba? So 'yun. Ano pa ba? Wow. 19 minutes na pala straight tong camera. Ilang minutes kaya itong natin upload, no? Hindi ko rin masabi. Anyway, hindi ko na alam saan tayo nahinto kanina. Pero nag-enjoy ako kasi parang kaya ko tong gawin na araw-araw, men. Kaya ko makipagkwentuhan sa inyo araw-araw. Sobrang daldal ko talaga. Yeah, sobrang daldal ko talaga. Feeling ko ito na yung way ng pagko-content ko na talaga ng YouTube. Kasi nag-enjoy naman ako eh. Masaya naman siya eh. Hindi ko lang kasi siya, siguro ganito siya. Kaya hindi ko siya ginawa. Kasi hindi ko siya gustong pagkakitaan eh. Hindi ko sinasabing ayoko siyang gawin ngayon ng pagkakitaan ngayon. Pero parang siguro yun yung mali sa akin. Sobrang hilig ko sa videos. Okay, yung kung umabot ka dito pre, tangina, solid ka. Yung camera ko ngayon, yung pang video, siguro na sa mga 250k yun. Yung pang video. Yung camera naman, ano to lens and body. No, body siya lens. Siguro 250k. Tama ba? Oo, mga ganun. 230, di ko na kasi tanda, tagal na. 230 to 250k, mga ganun siguro. Yung set na yun. Tapos yung pang picture ko naman, 220 to 240, mga ganun. Fuck. Hindi. 250 din siguro. 220 to 250, hindi ko natanda eh. Pero ganun, nasa ganun ang value nila. So, ba't ko siya sinasabi? Like, hindi siya basta ipang brag. Pero, gusto ko lang makita na sa punto ko ngayon na ginagawa ko tong YouTube is hindi ko siya ini-investan. Kasi isipin mo kung gusto mo maging YouTuber talaga, pucha cellphone lang kailangan mo, kaya mong iangat yung sarili mo. Whatever, kung anong pinakamagandang meron ka, yun yung best. Kung anong meron ka, yun yung best tool para gawin yung gusto mong gawin. Kahit na ano pa yan. Okay? So yun yung pinupunto ko dito. Hindi mo kailangan ng most expensive na ganito, hindi yun totoo. Hindi mo kailangan lahat yun. So, bakit ako merong ganun? Kasi nga, hindi ko siya gustong gawing pagkakitaan o pagkaperahan talaga na main purpose. Okay? Siguro pwede yun. Hindi ako magpapakahipokrito. Pwede yun. 'Di ba? Pero kasi isipin nyo, para kung bibili ka ng ganun, kailangan mo rin siya i-utilize. Okay? So, for example, pwede mo siyang apply sa kahit na ano. Okay? So, pagpalagay natin sa sapatos. Ayan, sapatos na lang, no? So, for example, bumili ka ng sapatos, running shoes. Pagpalagay mo na 5,000 pesos yung binili mong rubber shoes. Jogging shoes, running shoes, 5,000 pesos. Alam nyo ba na ang sapatos may lifespan? Pag di mo siya ginagamit, sobrang basic na to, no? Di mo siya ginagamit, masisira siya. No? Dudumihan siya, maluluma siya, ganito ganyan. So, sabi mo nga lifespan ng sapatos is 5 years. Tapos once a month mo lang siya ginagamit.
So parang nababalik mo ba? Na return of investment mo ba? Na ROI mo ba? 'Di ba? Gets nyo? So sa YouTube, siguro doon sa camera, hindi yun yung main purpose ko para ma-ROI. Kung tatanungin mo ako na ROI ko ba yung camera, photo and video, yes. Pero hindi sa paraan ng views. Hindi sa paraan ng views. Kasi, ito sasabihin ko sa inyo, kung nandito ka pa din, talagang, tayo na okay to pakinggan si Joe, tatapusin ko to. Isang tip din, no? Ginagawa ng mga content creator, parang para matawag na successful guys, views. Well, totoo naman. Pero as you go climb up the ladder ng views game, dapat kaya mong mag-make money dun pa lang sa maliliit na views. Okay? So, bibigyan ko kayo ng example. So, for example, nag-photoshoot ako na Instagram ko. No? Instagram ko, Supreme_Jao. Hindi ko na siya magaganto kasi mahirapan ako sa editing eh. Plakada ko lang yan, upload. Ganun na lang gagawin ko, wala nang degree of difficulty, wala nang mataas na degree of difficulty. Simple na lang kasi gusto ko mag-rat-rat nga. So, search na lang, Supreme_Jao. So, doon pa lang sa mga photos na nakita mo dyan sa Instagram ko. So, pag pina-forward ko sa mga kliyente ko yun, sa mga customer ko na, ano bang credibility mo? Bakit ako maniniwala sa'yo nagbibenta ka ng fashion kung ikaw naman, wala ka naman dating? Gets mo? Paano mo ibibenta yung sarili mo kung ikaw mismo hindi ka marketable? Diba? Kumbaga, wala kang what do you call this? Wala kang parang hindi ka kapani-paniwala. Diba? So, kung ganun, paano maniniwala? Kaya nga minsan hindi masama maging defensive kung gagamitin mo siya for offensive purposes. So anong sinasabi kong ganun? Anong example nun? Ayun, yung kanina sinasabi ko, bakit nyo ako papaniwalaan sa mga sinasabi ko habang naglalakad? Ayun laki ng tiyan ko. Tapos sinabi ko pa yung mga bad habits ko. Kaya nga sinabi ko sa inyo na yung mga ituturo ko sa inyo is galing sa coach. No, tinuro sa akin, binayaran ko siya para ituro sa akin. Na binibigay ko sa inyo ng libre, di ba? So, 'yun. Ano pa? 'Yun, so pwede ka naman talaga kumain ng masarap. Basta kumikilos ka. Pero kung paupo-upo ka lang diyan, bibigat ka ng bibigat. No, so ito yung pinapakita ko sa inyo. You need to at least walk 20 minutes a day. Okay 'yun. 20 minutes a day to start. Kung yun nga, ikaw ay walang ehersisyo sa katawan. Okay, so saan na ako ulit? Nalimutan ko na naman. Pero yan, ikot-ikot lang tayo dito. Ilang minutes na tayo? 26 minutes. Wow. 26 minutes. Galing. Dito, ano pa ba? Basta papakita ko sa inyo, susunod, tapusin nyo lang tong series na to kasi iba-iba yung mga pwede nyong, hindi ko naman ilalahat sa isang video, no? Kasi, para mas detalyado, nandyan yung sa pagkain, sa tulog, yan. Basta mag-build tayo ng good habits. Kasi, parang tayo, mga boss, no? Meron tayong mga practices na feeling natin perfect tayo sa ganito. Pero hindi tayo perfect sa ganito. Paano kung lahat ng attributes mo mataas? Hindi man perfect siguro, no? Pero mataas. Like for example, yung finances mo. Kunyari, finances mo hindi okay. Pero ang ganda ng katawan mo. Good job! Diba? Kung baga na perfect mo na siya. Hindi ka may abs, pero wala kang love handles. Yung love handles yung taba sa gilid. Ito. Tsaka wala kang tiyan. Tapos kahit papaano, okay naman yung angat ng dibdib mo, okay yung back mo, okay yung arms mo, okay yung panga mo, no? That's good. Ibig sabihin, keep doing what you are doing. Gawin mo lang siya kung anong ginagawa mo ngayon. Kung anong kinakaya mo, okay na yan. Tuloy mo lang yan. Huwag kang OOA. Okay lang yan. Tuloy mo yan. So okay ka na dun, 2 na lang.
So yung pangalawa namang department na pwede mong ayusin dito is yung finances mo. Okay, so finances mo, kunwara doon ka naman bagsak, no? Doon ka naman mababa. Fuck! Tangina. Okay, sige. Bakit siya mababa? Pwedeng isa yung income stream mo. So for example, yung income stream mo pare is work. No? For example, work. As in work na 8 to 5 or 9 to 4. Hindi ko alam. Whatever you wanna call it. No? Yun. So for example, you are earning, ano bang average? Hindi ko alam yung average. Pero sabihin natin kung saan ako natapos way back 6 years ago. Nasa 30,000 pesos ako. No? Nasa 30,000 pesos ako. So, okay yung katawan ko. Okay relationships ko. Pag sinabi relationship, hindi not necessary na girlfriend ha. Boyfriend ha. Hindi ako, may babae mang nanonood nito. Kung may babae, fuck, ang lupit mo. Madami kang matututunan dito kasi pati dating and relationships papasukin natin. Nagsasabi din ako ng mga thoughts ko or insights ko, no? So, again, way back 2020, no? Way back 2020, yung finances ko bagsak, no? Bagsak. Well, 30,000 ako. Para sa iba, pwedeng yung 30,000 nila hindi bagsak. Bakit? Kasi yung cost of living nila mababa. Wala silang rent na binabayaran, or kung meron naman, may ka-share sila or may kahati sila. Yung expenses nila, yung lifestyle nila, okay. So, pwedeng maging mataas yun. No? For example, kahit 12K. Alam mo yun? Oo, baba naman dyan. Hindi, paano kontento siya? Paano kung wala naman siyang pakialam kung mamatay na siyang di nagta-travel sa ibang bansa? Sakit, no? Sakit, no? Ganun talaga. Let's learn it the hard way. Diba? Ganyan lang yun. Sabi ko nga sa inyo dito, may mga matutunan talaga kayo eh. Diba? Ikaw, nasa yun. Basta kami dito, gusto namin mag-improve. Gusto namin ayusin yung mga iba't ibang department ng buhay namin. Diba? So, ayun, nasa na ako? Way back 2020, finances ko 30,000 per month. Pero yung cost of living ko noon, in partner ko si Julia, asawa ko na ngayon, tag 6,000 kami. Tag 6,000 kami dun sa upa. Ganyan. So, from there, hindi ko na papansin na mababa. Kasi parang okay na siya. 6,000 yung gunto ko, kahit paano may natitira pa din naman. Okay pa din naman. Kaya pa rin naman. No? Pero nung hinit ako ng reality na bang! Pandemic, wala ka ng trabaho. So, parang, yung value ko, 0. Wala akong kita. So, parang, fuck. So, kung iisipin mo, nagsimula ako sa literal na 0. Hindi naman literal, no? Pero parang yung value ko, wala talaga. Kasi nga, may pera ako nun. Meron ako 6,000 pesos to play with. Sabi ko, ito na lang puhunan ko habang nag-a-apply akong trabaho online. Diba? Siyempre, binayaran mo yung monthly upa mo kuryente mo. So, utilize mo yun. Diba? Bukas ako laptop, hanap ako trabaho at the same time. Okay, sige, hindi ako mag-ano dito sa mga HR na to. Paano kung nanonood ng mga Kong TV? Nanonood ng vlog lang sa trabaho yung mga HR na hindi nag-hire talaga. Or kung ma-hire, sa dami nang nagpasa ng application, di ba? Hindi mo masabi. So, ayun, nangyari, yun na lang yung last money ko habang nag-a-apply ako. Ginawa ko, pinambili ko ng produkto na feeling ko kahit ako palang sold na, ako palang nalulupitan na ako dun. So sure ako, hindi lang ako yung tao nalulupitan dun, meron ding iba kagaya ko mag-isip na parang gusto ko rin to, hilig ko rin to. So gumana yun. From there, naayos ko yung finances ko, no? Doon kinilusan ko ganyan. Kaso nga lang, yung okay na katawan ko dati, dahil sobrang naayos mo yung finances mo, kumakain ka na ng mga hindi mo nakakain dati. Alam mo yun? Nagagawa mo na yung mga bagay na siguro iba dito gets ako, iba dito hindi ako gets. Magigets mo pala ako susunod, pero yung iba dito maintindihan na kung dumaan ka sa sitwasyon na kakain ka lagi kang kumakain sa mall sa usual. No, sa usual like McDonald's, Jollibee, KFC, Greenwich, ano bang medyo kakaiba, Mang Inasal, ano bang medyo kakaiba, Pepper Lunch, 200 plus, no? Pero yung kakain ka na sa mga restaurant na hindi mo inakaling
Kakaiba to pasukin ko ba to? Yung mga isang ulam 500, 700 na hindi mo na iniinda, parang uupo ako diyan kasi parang feeling ko na-attract ako sa placard nyo or signage nyo, na-attract ako diyan. Sige, sabi sa TikTok, kahit ako nag-TikTok si Julia, kain ako dyan, sarap daw dyan na wala ka ng pakialam kung ano man, basta kukunin mo yon, orderin mo yon, hanggang sa yun, yung disiplina ng kain na lang ng kain wala. So yun, finances, ano pa, health. So pwedeng yun naman yung ginagawa ko ngayon. Yung finances natin ngayon, okay, no? Okay yung finances, pero yung health napapabayaan. So actually para sa akin mas maganda talagang ang pinakauna mong ma-build bago yung finances is yung self-discipline mo pagdating sa health mo. Kung ako tatanungin mo, no? Yun talaga. Doon ka mag-focus una. Health. Pero kapag sobrang focus mo dyan at yan na lang din talagang iniintindi mo, mahirap din. 'Di ba? Number 3, relationships. Yan yung isang department na masarap pag-usapan. Relationships. Kasi, for example, okay yung katawan mo. Okay yung kinakain mo, okay yung utak mo, mental health mo, okay lahat. Okay? Tapos, finances mo okay din. Pero wala kang relationship. No? Wala kang relationship na maayos. Like, wala kang mga taong, hindi mo naman kailangan ng grupo, no? Hindi mo naman kailangan ng grupo kasi mahirap talaga yun. Mahirap makahanap ng grupo talaga. Like, when I talk about group, is yung grupo na kaparehas mo talaga. Mahirap yun. No? Kaya nga bilib ako dun sa dalawang podcast na pinapakinggan ko. Una, syempre, 2 joints. Pangalawa, itong anti-support. Ito naman, parang align sila sa, alam mo yun, pare-pare silang ganun mag-isip. Kasi, when I talk about group, don't get me wrong, no? Meron akong grupo. Pero para sa akin, parang magkaiba kami ng algorithm. Alam mo yun, magkaiba kami mag-isip talaga. Hindi siya literal, lahat ng tao, hindi naman nakakabobong usapan to, no? Lahat ng tao magkakaiba talaga mag-isip yan. Pero for example, ito yung sinasabi ko, ang hinahanap kong grupo or relationships talaga, na sa ngayon, meron ako isa, pero magkaiba siguro ng priority. Magkaiba kami ng priority, pero nandun siya, lone wolf siya, and gusto niyang lone wolf. Ewan ko lang, papanoorin mo to pero papanoorin mo to, real talk lang, gusto mo lone wolf, no? Lone wolf. Pero, love namin yung isa't isa, pero lone wolf talaga siya. Ramdam ko na mas gusto niya yung ganun. Kasi parang nag-aya na din ako sa kanya Gusto kong bumuo ng 2 joints. Parang ganun. Parang grupo ba na isa lang yung isa kayo. No, yung parang every Friday meet tayo, ganto ganyan. Gusto ko ng ganun. Pero sa ngayon wala pa akong, kaya ako may lakad mamaya, 'di ba? Sabi ko sa inyo. May lakad ako kasama hindi ko siya papangalanan, pero may kasama akong kalbo na lover boy. Diba? Kalbo na lover boy. Yun pa lang. Alam mo na yun. Lover boy. Hindi lang isa yung partner niya. Hindi lang dalawa. Basta yun. Anyway, going back. Haba na ito, men. Relationships. Mahirap talaga makahanap nun. Pero kung i-build mo yun yung isang department na makakapagpa-ayos talaga sa'yo. Maniwala ka sa akin. Anong sabi ko sa'yo? Finances. Pangalawa, health. Mental health, overall health. Physical appearance. Pangatlo, relationship. Yan talaga yun. Siguro, babagsak na rin dyan, pare, ha? Babagsak na rin dyan yung relationship mo sa girlfriend mo, boyfriend, family mo. 'Di ba? Kasi magiging malungkot yung taas Alam mo 'yun? Magiging malungkot, kumbaga kunwari Zaldi ko, 'di ba? Putang ina, nako, sa'yo na lahat.
makahawa ka ng mga what the fuck money. Makahawa ka ng, kunyari, 1 billion peso. Makahawa ka ng ganun. For example, hindi mo na alam eh. Oh, nabili mo na lahat. Lamborghini, nabili mo na lahat. Ano pa? Land Rover. Di ko alam. Basta kung ano mang trip mong sasakyan. 10 Porsche mo, 20 Porsche mo. May yate ka. Pero wanted ka sa buong mundo. So, sino bang gustong dumikit sa yung relationship mo? Sinong kaibigan mo nun? Wala. Lahat mo nga wala yan kasi wanted man ka. Di ba? Pero pag sasaya, okay lahat. So, ganun lang din yun. Pagdating sa sinasabi ko dito, no, na relationships dito sa sarili mo, kailangan maayos talaga lahat ng department. Hindi naman kailangan perfectin. Gaya na sabi ko, no? Eto, yung finances mo, ikaw naman mag-aayos yan solo mo eh. Unless may kasosyo ka, grupo kayo, pero babagsak pa rin sa relationship. Kung gusto mo ayusin yung finances mo, kailangan yung kasama mo sa relationship mo, align kayo. Parehas kayo ng gusto. Hindi pwedeng parehas nyo lang gusto ng pera. Mali yun, ha? Ako na nagsasabi sa inyo. Parehas nyo gusto sumikat, parehas nyo gusto magkaroon ng pera, parehas nyo gustong yumaman. Walang katuturan yun. It's a part, don't get me wrong. It's a part. Kailangan parehas yung gusto yun. Pero it's more than that. Pero kung solely, ang pagkakaparehas nyo lang talaga is gusto nyo lang ng pera, wala. Gusto nyo sumikat, gusto nyo, alam mo, uy, magbabago buhay natin dito sa gagawin natin. Hindi siya ganun eh. Pwedeng ganun siya magsimula. Okay? Pwedeng ganun siya magsimula na yun yung meron kayo. Tapos, as you go along the process, madaming pa pala kayong pagkakaparehas. Pero magkaiba talaga kayo mag-isip. At yun lang yung common nyo. Hindi kayo tatagal. Hindi kayo tatagal. No? So, yun. Yung tatlong yun. Ngayon habang pinapakinggan mo to, i-assess mo yung sarili mo. I don't care if you're 20s. I don't care if you're 30s, 40s, 50s, even 60s. Kung nasa 60s ka, itanong mo yung sarili mo. Okay ba yung finances mo? No? Hindi, when I talk about finances, hindi ito millions, ha? Ang ibig sabihin lang nun is okay yung kinikita mo sa cost of living mo. As long as you are contented with that, or you're contented with it, pasensya na, hindi ako English. Pero as long as kontento ka dun, okay na yung finances mo. Okay? Pag sinabi kong finances, it depends on your ambition and kung ano lang yung gusto mo. Okay? Hindi porket, finances ko, meron ako 100k savings. Ano naman, okay na yun. Okay yun. Wala kang bahay na binabayaran, okay ka. Basta yun, okay ka. Yun yung importante. Alam mo yung okay, hindi ka negative ba? Diba? Hindi ka negative, hindi ka zero. Yun lang yun. Whatever, I don't care. Meron kang 50k dyan, 20 years old ka, nakikinig ka sa akin, meron kang 20k dyan, okay yung finances mo. Pero then again, mauubos kasi yan kung hindi mo pinapaikot or hindi mo tinutuloy yung hustle mo o kung ano mang pinagkakabala mo, trabaho mo. Just keep saving, di ba? Basta dapat okay ka. Kasi parang emergency fund mo yun at some point eh. Di ba? Next, health. So yung health, mag-isa mo lang din gagawin yan. Wala mag-push sa'yo. I mean, pwede kung sobrang yaman mo, di ba? May tagagising ka. Di ba? Diyan na yung coach mo. O, ganito, gawin mo yan. Yun, may katulong ka. Pero wala lahat yan. Ikaw mag-research ng pagkain mo. Ikaw mag-research ng ganito. Kaya nga ito eh. Pwede ka na makinig habang ginagawa ko to. Gagayahin mo lang ako. So, ito. Ewan ko, mag-airpods ka. Ito nga, hindi ko na ito magagamit kung kakausapin ko kayo. No? Mag-airpods ka. Pakinggan mo lang ako. 20 minutes a day. Ang start natin. Pero I think sobra-sobra na ako kung di ako nagkakamali. Yeah. Kasi 41 minutes na to eh. So, siguro titigil ko na rin to. Kasi ayokong sa umpisa lang ako magaling. Papakita ko sa inyo kasi yung promise ko sa inyo, 'di ba? 10 days straight. 9 days na lang pala. No? So, papakita ko sa inyo yung mga susunod na mangyayari. Yun. Yung pangatlo, patalon-talon. So, okay na tayo sa finances na ikaw lang din ang hahabol mag-isa. 'Di ba? Unless meron kang pamilyang okay, pero hindi, baduy yun eh. Dapat may sarili kang galaw. 'Di ba? Unless may finifeed sila sa'yo.
Kunyari, ito may business tayo, ikaw lang yung ma-pride, bahala ka sa buhay mo. Learn the hard way. Yun lang yun eh. Pangalawa natin is yung health, na ikaw lang din talaga. 'Di ba? And lastly, ito yung pinaka-importante dyan, ha? Relationships. So, bakit masasabi ko na siya yung pinaka-importante? Ito isang gem na naman to na masasabi ko na, oo, tumagal ka dito sa podcast na ba to? Hindi ko alam. Tumagal ka dito. Pero tignan mo to. Kapag okay yung ka-relationship mo na grupo, na okay yung finances nila, kumikilos sila, kahit di okay, kumikilos sila, okay din yung health nila, paano sila mag-isip, mindset nila, mental health nila, and physical fitness nila. So kung okay yung ka-relationship mong ganun, di ba madadamay ka na din automatic? Kung okay ka din, ha. Provided na okay ka din, ha. Kasi kung ikaw yung pabigat dun sa grupong yun lang. Pero pwede ka naman maka-influence. Influence sa kanila, pero kung ganyan ka talaga eh. 'Di ba? So, kaya siya importante. Kaya nga, 'di ba? Yung mga bata tayo, parang feeling ko yun yung kinakatakutan ng pagiging magulang eh. Sino yung kasama mo sa eskwela? Sino yung mga kaibigan mo? Sino sinasamahan mo? 'Di ba? Alam niyo ako dati nung bata ako, high school, elementary. Kasi alam ko, naririnig ko yung sinasabi ng teacher eh sa akin. Oo, tanda ako sa akin na parang kung sino sinasamahan mo, ganun ka din kasi. May teacher ako na ganun, hindi ko na maalala kung sino. Pero alam mo, hindi, ginajudge mo yung mga kaibigan ko, hindi sila ganun. Hindi sila ganito, hindi sila ganyan. Oo, mabait kayo kasi magkakasama kayo ganyan. Pero totoo 'yun. Kung anong ginagawa ng isa, if I will look back then sa mga kaibigan ko, kung ano sila, yun ka din. Kasi pare-pares kayo ng ginagawa eh. Okay? So hindi mo talaga pwedeng i-separate yung sarili mo. Hindi ka ganun ka-special, 'di ba? Hindi mo pwedeng i-separate. Ganun talaga 'yun. Okay? So kumbaga, kung mga kaibigan mo mga hustler yan. Hustler ka din. 'Di ba? Kasi pare-parehas kayo eh. Kaya nga, yung relationship, sinasabi ko, kung wala ka pang grupo o may grupo ka ngayon, kaibigan mo sila. Kaibigan mo lang sila. 'Di ba? Pwedeng best friend mo sila, ganyan. Pero at the end of the day, hindi sila yung gusto mong kasama ng nagkakaroon ka ng interest. Okay? For example, ako, ang interest ko talaga is kung magkakaroon ako ng kaibigan ngayon, ewan ko kung meron akong nanonood sa inyo dito. Ako, kung tatanungin mo kung anong gusto kong gawin, magkaparehas ba tayo? Gusto ko aayain mo ko na, uy, tara jogging tayo. Uy, tara boxing tayo. Tara gym tayo. Parang doon makukot yung interest ko na, sige, babain kita dyan. Pero like, kunyari, aayain mo ko, hindi to pagiging hipokrito. Uy, tara inom tayo. Ano, Jow? Di ba parang mas maimportante pa kung dapat gawin? Di ba parang alam mo yun, hindi ako naging hipokrito na hindi ako umiinom, okay? Ang point ko dito, kung yun yung solely na ganun, parang hindi na worth it ng oras ko, na parang mas iba na lang gagawin ko, unless occasion yan, birthday mo yan, birthday ng best friend natin, ang kaibigan natin yan, alam mo yun. Pero like trip yun yung tinutukoy ko dito Hindi na ako nai-interest eh. Wala na din yung interest ko eh. Ang interest ko pare ito, yun nga, gaya na sabi ko sa inyo, kung hayain mo ako mag-walking, mag-jogging, mag-boxing, ano pa, kung aayain mo akong kahit nga tumambay, gets mo? Kung aayain ako ng isang tao tumambay, pero hindi yung para i-mentor ko siya. My God, hindi naman siguro dahil yun, by trip yun eh. By trip. Like for example, parang, uy si Joe, ito na siya. Tapos kikitain ko siya para magpa-mentor ako. Hindi na siya ganun eh. Hindi ko siya pwedeng gawin ng siguro at least libre. Alam mo yun, hindi ko siya pwedeng parang bibigyan kitang oras para ganito.
Alam mo yun, like bababa ako, aksaya akong gas pa, mentoran mo naman ako, paano, ganito, ganyan. Hindi siguro pwede sa ganun. Pero like yung tambay na, parang may makukuha ako sa'yo, may makukuha ka sa akin, pwede. 'Di ba? Hindi yung exchange ng palitan ako na, pero yung parang, kunyari, tatambay ako kasi, yung katambay ko, pumunta ako sa bahay ni ganito, kasi ano siya let's say, online hustler din siya. Gets mo? Online hustler din siya. Nagme-make money din siya sa ginagawa niya. Usap tayo. Okay yun. Willing ako makipagpalitan ng bote sa'yo. 'Di ba? So, yun yung sinasabi ko dito mga boss, no? Na kailangan mo din kasi piliin eh. No, kailangan mong makahanap niyan, and sobrang hirap niyan. Sobrang hirap makahanap niyan. 'Di ba? Ganito lang 'yan eh. Parang hindi na kasi siya yung simple na, pero alam nyo, something tells me na ngayon lang na naisip ko hindi talaga mahirap maghanap. Something tells me na ngayon ko lang na-realize, as in ngayon lang pumasok, parang binigay ng universe na pumunta ka. Oo nga, no, baka kasalanan ko din kasi hindi ako lumalabas. Oo nga, no. Alam mo, ito naisip ko ito yung gem na naisip ko, balik na kasakyan. Fuck, ang galing nito. Totoo nga ito Kung gusto mo makahanap ng grupo, pumunta ka dun sa mga kaparehas. Kunyari nga, gusto mo mag-boxing, pumunta ka sa boxing gym. Baka may maging tropa ka dun na kaparehas mo. Diba? Actually, na nga yung gagawin ko mamaya Gusto kong sumama sa mga hustler. Ayun, nagkaroon tayo ng invite. Isang grupo or isang damukal na hustler ang makikita ko mamaya. Excited nga ako makita sino talagang may tira dun So iba mga fanboy lang Yun naman ang ayoko, no? Maging fanboy lang. Ay, naku, ang init. Saglit na ako nag-park Anyway, ayun, sige, tutuloy natin tong kwentuhan na to. Magpapagas ako, sama ko kayo, tapos end na natin yung vlog. Pero tara, daldalan pa tayo. Okay, so hindi ko na alam saan tayo natigil, pero ayan, balik na tayo sa camera. Ngayon, magpapagas na tayo para dire-diretso na ako sa lakad mamaya. Ayun, sana kung pinapakinggan mo to o pinapanood mo to, hindi ko alam. Sana nag-workout ka din, no? Hindi mo naman talaga kailangan Siguro malamang oo kung na-interest ka na hanggang dito Baka nga, no? Pasensya na kung maalog yung camera. Pasensya na. Hindi ko pa nahihigpitan ng kailangan ko pang higpitan yan. Anyway, ilang mga ganap or pampatulog, okay din to pampatulog, men. Bakit? Ganado ka bukas. Talaga ganado ka kinabukasan. Di ba? Parang okay. Si Jow naka-workout na. Ako naman, di ba? Tapos dito makikita mo rin yung mga kinakain ko, mga ganyan. Pero siguro sa susunod na isasama ko na lang kayo dito kasi alam mo, madaldal talaga ako non-stop talaga yung bibig ko. Kaya ko magsalita ng sobrang talaga. Tingnan nyo yun kanina. Haba ng salita ko, hindi ako napagod. Okay. Magagas ako tapos uwi, pahinga. Hindi ko alam, matutulog pa ako, hindi ko alam, pero mamaya pa kasi yun alas 3 kami magkikita-kita sa hindi ko pwede sabihin. Yeah. So dito sa vlog na to, or sa series na to, tawagin na lang natin siyang series, no? Kasi dire-diretso siya hindi mo makukuha lahat ng gem sa loob ng isang video o dalawang video lang. Makukuha mo yung gem sa pagkumpleto nitong series na to. So yung aral every video, siguro ikaw hindi ko na para sabihin pa o sa'yo. Alam mo na yan, habang pinapakinggan mo pa lang ako, alam mo na kung anong nakukuha mo. Kung feeling mo may makukuha kang
knowledge or diskarte or kung ano mang makakapagpabago sa'yo ngayon sa ginagawa mo ngayon, yun, apply mo na lang. Apply mo na lang kung ano mag-work sa'yo. Like for example, ako, ayoko na ng may choice ako eh, di ba? May choice naman talaga ako na hindi mapuyat eh. Hindi naman ako nakalock in eh. Di ba? Hindi naman ako parang dati nung nagtatrabaho ako dati sa Okada pag sinabing 11 PM ka ng gabi hanggang alas 7 ng umaga, kunwari lang, no? 11 PM ka ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Wala kang choice kasi trabaho mo yun. Hindi pwede mo sabihin sa boss mo na, hindi ako pwede niyan eh. Pero pwede ba yun? Pero feeling ko pwede. Feeling ko pwede. Oo nga no, wala lang siguro akong diskarte nun. Pero feeling ko pwede. Or what if hindi? Fuck. Sobrang dark nun. Anong ibig ko sabihin? Like for example, ganito. Sasabihin mo dun sa manager mo or supervisor mo, no? Kunyari, katrabaho dun. Boss, hindi ako pwede ba natin gawa ng paraan? Hindi po kasi ako pwede ng panggabi. Kasi pwedeng ma-trigger yung something na mga nakakamatay na sakit. No, hindi ko alam kung ano yun, pero parang meron kunyari yung family niyo may history ng ganitong sakit. Tapos pwedeng ma-trigger yun kapag napupuyat, kapag ganito, ganyan. So paano pag sinabi mo yun? Tapos sinabi ng boss mo bawal? Fuck. Tutuusin naman talaga, meron naman talagang option, di ba? Well, it's not fair. Totoo naman, it's not fair. Hindi siya patas para dun sa iba, pero doon na papasok yung humanity. 'Di ba? Na parang may pang umaga naman, may pang tanghali naman. Hindi sa iba mo na lang ibigay, may night shift pa, 'di ba? Pero kung hindi mo priority yung buhay ng tao at masyado ang alipin ng ano, 'di ba? Hindi naman sa ano, pero kung ako may-ari ng Okada, gagawin ko 'yun eh. With the specific, no? With the specific ano, syempre, hindi specific. With the research siguro, no? For example, totoo ba sinasabi na ito? Meron bang ganito, meron bang ganyan? Kasi, kaso siguro sa Amerika, posible yun. Pero sa Pilipinas, hindi ko alam kung gagana yung ganun. Kasi feeling ko sobrang, ang daming hindi marunong mag-isip sa atin eh. Naniniwala ako dun. Ngayon, kung hindi kayo agree sa akin at feeling nyo arugante o mata pobre o kung whatever you wanna call it, so be it. Yun yung feeling ko talaga eh. Kasi mga boss, I'm coming from a work experience na nakatrabaho ko yung mga minimum wage worker, and me myself is a minimum wage worker. So kung nasa Amerika ka, Canada ka, hindi ko alam kung asaan ka, na dolyares ang kinikita mo. Ako ang kinikita ko po per day at that time is 540. Hindi ako nagkakamali. 540 per day. 540 pesos per day. 540 pesos per day. Just imagine, man. Just imagine. 540 pesos per day. Ngayon, wala akong problema dun. Hindi ko sinisita yung dahil mababa yung kinikita niya, ganito siya, ganito ganyan. Pero ang reality kasi dyan, minsan iba din talaga eh. Iba yung ugali din ng mga, hindi lahat, pero meron din talaga dyan mga kakaiba yung ugali. Kasi nga, underpaid. Di ba? Kumbaga, yung malungkot na katotohanan dyan. Parang gagalingan mo, magpapakakala mo, anak ka ng kumpanyang to kasi umaubusan ng space yung try ko. Naubusan ng space yung memory card. Di pa pala ako nakakapag-delete. Naubusan ng space yung memory card ko. Anyway, sinasabi ko ano yun, parang akala mo papamanahan. Kasi nga umaasa sila eh, na magiging bisor ako, magiging ganito. Diba? Kaya minsan kung di ka binibigyan ng extra ketchup ng McDo, o nagagalit sila kapag ganun. Diba? Ay na sa, di abusado rin kasi Pinoy eh. Sasabihin ko sana, sa Amerika nga eh, kuha ka lang din, pero sa atin di kasi ubra. Kasi nga, naiintindihan mo din eh. Alam mong hirap bumili ng ketchup yung mga tao or hirap sa ganito, lahat ng pwedeng makuha ng libre, kukunin na ng libre. Okay, so dito na tayo sa gas. Diesel po, B-Power, full tank. Magkano ba ngayon? Hindi ko nakita eh. 90? B-Power diesel 90.30. Okay ah, sige, larga.
Full tank, boss. Thank you, Chip. So, yan. Pagas na tayo. 90 na lang? Okay ah. Parang huling kita ko sa iba, 98 pa. Last week ba yon? Taas na nga yun sir, umabot na ng 80, ano yun eh, 86 ba yun? 86? Ah, talaga? Nagtaas na. Okay na yan, huling parang nagpa-full tank ako nun. Sir Oh, sige. Thank you. B-Power. Parang naabutan ko ata yung 150. Pero mauta kasi kami, ginagawa talaga namin full tank. Sige, please. Salamin. Thank you, boss. Ito siya. Tapos papagas kayo. Nag-isip na kayo kung anong pwedeng serbisyo yung I mean, mali din pala yun. I mean, if you are able, kung feeling nyo kaya nyo namang magbigay ng barya. Yeah. Ako magasabi ako ng unpopular opinion, no? Mas ganado ako magbigay sa mga taong nagbibigay serbisyo. Tip. Isa sa nanghihingi. Hindi kasi nasa again na para sa mga mababa yung pangrinig dyan. Mas ganado ako magbigay. Mas ganado. Sa mga, alam mo yan, minimum wage worker. Sa mga... Kasi alam ko yung pakiramdam siguro. Ganun. Pero siyempre, hindi ko naman tinatanggal ng di porket di ko alam. Like, siyempre, di ko alam yung pakiramdam maging pulubi, diba? Pero hindi ibig sabihin na ganun. Ang akin lang, mas gusto ko yung dumidiskarte din. So, kunyari, pulubi ka na dumidiskarte ka, nagpupunas ka ng... Hindi ko alam kung ano, pero at least may binibigay kang, may ino-offer kang something, no? Para okay ako dun. Hindi ako madamot sa ganun. Ayan. Kasi, yun din yung tumutulong sa kanila eh. Ako nga mismo, alam ko, ang hirap din talaga ng minimum wage. Yeah. Ito nagagas dito. Familiar sa akin to eh. Siguro may 2 years na to dito. Ibig sabihin, maganda kitaan dito. Kasi may tip. Solo tip. No? Chip, meron kayong hangin? Pwede ba magpalagay na rin? Thank you, Chip. Ikaw din ba yun? Ah, sige. Ikaw na din. Para isang tao na lang. Nalobat eh. Ay, nalobat. Napuno yung laki ng space na puno. Ibig sabihin, hindi ako nakapag-delete. So yun yung mga ganap. Yeah, day 1. Madami pa tayong meron pa akong 8 video ang gagawin para sa inyo. Para sa self-improve. Sana matakal natin lahat para maka-move forward tayo sa ibang series naman. Ay, tumigil niya na. Sagad. Ay, tumigil ng gasolina yun, no? 10,000 na yata yun eh. Yeah, crack a joke. Alam mo yun? Escalation kaya ba boys? Meron tayong ganyan. Points. Okay, so siguro dito na nagtatapos yung natin, yung vlog natin. Tumigil na. Tol, bigay na ako para hindi ko na malimutan. Sagad lang. Okay na yun. Para tubig. Hangin. Dito na nagtatapos siguro tong tong vlog na to. Ayoko na masyadong pahabain, masyado nang mahaba yung pinanood nyo. Maraming salamat sa panonood and kita-kits sa susunod na episode na itong Good Habits. Ano po? 4639. Sige, saglitan po ah. So yan mga boss, kita-kits tayo bukas ulit. Let's go.